Magandang araw ng mali mga boss. Ang problema nito, pag umaandar itong sasakyan, meron siyang matining na tunog. Parang ganon. Minsan pag nagpreno ka, meron din. Hindi siya talaga permanent na tutunog. May mga time lang dito sa driver side. Kaya ang gagawin ko dyan, gamit itong socket wrench na number 17, tatanggalin ko itong brake caliper. I-try ko muna na check upin tapos linisan. Pag nalawagan ko na yung dalawang sliding pin bolt, tanggalin ko na yan. Tapos itong brake caliper, dahan-dahan nyo naman niyang iangat. Tapos dito naman sa brake pad, meron yan dalawang spring. Tanggalin nyo muna yung dalawang spring na yan mga boss. Taas baba yan. Ayan yung una. Ito naman yung pangalawa. Tapos gamit ka ng flat screw, sikwatin mo itong dalawang brake pad niya para matanggal mo. Medyo masiip kasi mga boss eh. O, ayan na yung brake pad niya. Kita nyo makapal pa o. Makinis naman siya eh. Maganda naman yung upod niya eh. Gagamit ako ngayon ng brush dyan mga boss. Medyo madilim, lagyan ko ng ilaw. Kung mapapansin nyo mga boss, habang nililinis ko yan, nalaglag yung brake pad clip niya. Ayan o, nalaglag siya. Possible dyan mga boss, ito yung kumikiskis. Dahil may mga time siguro na kapag gumagamit siya ng preno, nag-iiba yung position nitong brake clip niya. Dahil nga sa maluwag na siya dito sa brake caliper holder. Kaya ang gagawin ko dyan, isusukat ko muna para makita ko saan parte yung maluwag sa kanya. Tapos i-adjust ko lang naman yan gamit yung plier. Pag nag-adjust kayo ng clip mga boss, madali lang. Yung dalawang gilid niyan, medyo itutupi nyo lang siya ng kaunti. Ngayon kapag ang maluwag naman is yung gitna, ganun din gagawin nyo, tutupi nyo lang siya. Para pag ilagay nyo yung brake pad, mahigpit. Pag okay na, kita nyo nung nilagay ko, mahigpit siya, di ba? Kaya gamit ka ng plier, pupukin mo lang papasok. O, di ba? Mahigpit na siya. At para sigurado, chinek ko na rin yung tatlong clip niya pa. Tapos yung sa backplate niya mga boss, kasama rin yan sa check upin nyo. Tignan nyo baka dumikit. Kung mapapansin nyo, ayan o, medyo tinutulak ko ng flat screw. Yan kasi yung possible na pwedeng panggalingan ng sipol o kaya ingay. Tapos itong rotor disc nyo, ikutin nyo siya. Pwedeng sa bearing, kapag magaspang yung ikot niya, possible din yung panggalingan ng ingay. Ganon din itong brake pad. Madali lang naman pag nilinis mo yan, gagamit ka lang naman dyan ng liha para matanggal mo yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad mo. Nangyayari talaga yan sa tagal ng paggamit mo. Nangingitim yan tapos tumitigas yung ibabaw. Tatanggalin mo lang naman yun sa pamamagitan ng liha. At pag natanggal mo na yun mga boss, mapapansin mo mamumuti na yan. Tapos gamit ka ng brush para matanggal mo yung mga alikabok dito sa brake pad at mas malinis pag ibinalik mo na siya sa dati niyang position. Dito naman sa rotor disc, medyo pasadahan mo ng liha yan para yung mga kumapit na kalabang is matanggal. At pag okay na, gamit ka ng basahan para kahit papano, mas malinis siya. Dito naman tayo sa pagkabit ng brake pad mga boss. Sa taas at baba ng brake holder, meron kayong makikitang gatla. At dito naman sa backplate ng brake pad, yung tinuro ko, magkabilang dulo yan, ipapasok niyo yan sa gatla dito sa brake holder. Nakita niyo yung tinuturo kong gatla dito sa brake holder, di ba? Sa taas baba yan, o ipasok niyo itong brake pad doon. May awang doon na pagpapasukan ka, o ipasok mo itong brake pad. O, kailangan ipantay niyo siya mga boss, para hindi kayo mahirapan. Mas the best unahin niyo sa baba na ipasok. Ayan o, ipinapasok ko dahan-dahan o. Pag naipasok nyo na sa baba, i-align nyo na rin dito sa taas. Kailangan nakatapat din siya sa gatla. Tapos itulak nyo na siya ngayon. O, di ba? Okay na siya. Ganun lang naman siya kadali mga boss. Tapos igutin nyo itong rotor para ma-check nyo kung meron siyang ingay o meron kayong mali sa pagkakagawa nyo. Dahil okay na, lilipat naman ako dito sa kabilang side. Ganun lang din mga boss ang gagawin nyo. Same procedure. Mapapansin nyo itong brake pad, meron siyang wear indicator. Ayun o, yung parang may plate, yung nakausli na parang yero. Unahin yung ilagay yan mga boss. Ipasok nyo agad yan dito sa gatla niya. Pag nai-balance nyo na siya, talagang sa palagay nyo okay na, pantay na siya. O saka nyo dito isunod sa itaas. Pag naisunod sa taas, naitapat nyo na sa gatla niya, itutulak nyo ngayon yan kung kaya nyo idiin ng kamay nyo. Malambot lang naman eh. O, diba? Salpak na siya. Ganun lang kadali mga boss. Kaya kung ganitong klaseng sasakyan nyo, kayo rin gumawa. Malaki pa yung matitipid mo. Tapos dito naman sa sliding pin bolt mo, bago mo ilagay yan, linisan mo tsaka mo ngayon lagyan ng grasa. 2 piraso lang naman yan mga boss, nalalagyan mo ng grasa. Pag okay na, balik ka sa brake pad, ilagay mo yung 2 spring yan. Taas baba yan mga boss ha. Tapos pwede mo na ngayong ilagay itong brake caliper niya. Gamit ka ng brush mga boss, linisan mo muna yan para kahit papano mabawasan yung alikabok nitong brake caliper mo. Pag ganito kasi na may problema mga boss, dapat maselan ka. Lahat ng ilalagay mo malinis. Kasi ang pinanggagalingan lang naman ng mga sipol o kaya ingay is yung dumi o kaya dito sa mga clip, sa backplate. Ayun lang naman ang mga problema niyan kapag meron siyang ingay na sipol or yung matitiling na tunog na masakit sa tenga.
At pag nailapat mo na itong brake caliper niya, isunod mo nang ilagay itong dalawang sliding pin bolt niya. Siguraduhin mo lang na ipakapit mo ng maayos dito sa mga thread niya para sigurado ka na hindi siya malustred. Lalo na't ang gamit mong panghigpit is impact wrench. Yan naman ay paalala ko lang sa inyo para hindi kayo makalustred. Syempre naman dapat sigurado kayo na maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa dalawang sliding pin bolt. At pag okay na, ikutin nyo ulit itong rotor disc niya para sigurado ka lang na wala na nga talaga siyang ingay. At syempre naman yung pinakalas, ilalagay ko na itong gulong. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Muli, maraming salamat.